Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na, mga tol, One Piece Chapter 1157, gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Bale, bumungad tayo sa isang napakalaking nayon kung saan ang lahat ng makikita ay gawa sa malalaking blocks. Parang may kumuha ng isang fantasy kingdom at itinayo ito gamit ang mga piraso ng ladrilyo. Pero ang mga higanti na nakatira rito, hindi maganda ang lagay, abala sila sa isang seryosong pagpupulong dahil may sunog na sumiklab sa kalapit na kagubatan, at hindi ito basta-basta lang, ang apoy ay delikadong papalapit sa Yggdrasil, ang napakalaking punong nasa pinakasentro ng kaharian. Kapag naabot yun ng apoy, siguradong guguho ang buong lugar, nagkakandara pa ang mga higanti para makapaghatid agad ng tubig. Pero hindi pa doon natatapos ang problema. Bigla na lang bumubuhos mula sa langit ang napakalalaking bubuyog. Daan-daang bumabagsak. Halatang inatake ng isang napakalakas na nilalang. Nalilito ang mga higanti. Ano bang klaseng puwersa ang kayang magpabagsak ng ganang kalalaking nilalang mula sa ere? At saka dumating ang isa pang ulat na lalo pang yumanig sa lahat. Ayon sa mga nasa kagubatan, ang malakas na pagyanig na naramdaman nila kanina, yun daw ay galing sa maalamat na Ear God Rabbit. Lumipat tayo sa Big Stein Castle at nandyan si Nami. Nakatayo siya sa isang engranding hallway. Mabilis ang tibok ng puso at makikita natin ang nangyari. Tinamaan niya ng kidlat mula kay Zeus ang isang napakalaking bubuyog. Napatanong si Zeus kung nasaan nga ba sila. Pero si Nami, nakilala sa pagiging matalino at kalmado, tuluyan ng nabasag. Napuno ng luha ang mga mata niya at nagsimulang mataranta dahil wala siyang idea kung nasaan siya. Ang huli niyang alaala, nagre-relax lang siya sa barko ng mga higanti. Pagkatapos noon, blank na. Sa isip niya, nagsimula siyang tumawag, Luffy, Zoro, Sanji, kahit sino, tulungan niyo ako. Sa sobrang desperasyon, isinama na rin niya si Usopp sa listahan. Handa na siyang makakita ng kahit sino sa puntong ito. Napatingin siya sa suot niya, isang buong Viking outfit, at hindi niya man lang maalala kung kailan niya yun sinuot. Posible bang lahat ng ito ay isang matinding hallucination, isang panaginip na hindi niya ma-just-in? Biglang may gumalaw sa dulo ng hallway at may tumawag sa pangalan niya, boses ni Usopp. Agad siyang tumakbo papunta roon pero ang sahig ay puno ng malalaking blocks na parang Lego. Natapilok siya at bumagsak ng malakas. Sa harap niya ay isang hedgehog pero hindi normal. Isa itong napakalaking nilalang na halos sumikop sa buong hallway. Napasigaw si Nami at dahil doon nagulat ang hedgehog at sabay-sabay tumayo ang lahat ng tinik nito. Halatang ninas at naging agresibo. Mataling desisyon, tumakbo si Nami, pero habang tumatakbo, sumigaw pa siya ng paumanhin sa hedgehog dahil sa mga nasabi niya tungkol sa itsura nito kanina. Ayaw niyang mamatay na may ganung konsensya. Takbo siya ng takbo hanggang sa makita niya ang isang kakampi. Pero ang saya ay tumagal lang ng 0 seconds. Si Usopp nasa loob ng bibig ng isang napakalaking pusa na may korona. Nakasuot pa siya ng buong Viking costume. May pekeng balbas pa, hindi makapaniwala si Nami. Wala siyang maintindihan sa nangyayari. Pero alam niya ang isang bagay, hindi pwedeng tumayo lang sila. Kailangan nilang lumaban. Tinawag niya si Zeus at pinakawala ng isang kidlat papunta sa hedgehog na humahabol sa kanya. Tumama ito at naparalisa ang nilalang. Pero dahil sa lakas ng impact, napabagsak din si Nami at lalo pang lumala ang sitwasyon nang bumagsak direkta ang hedgehog sa ulo ng giant cat. Dahil dito, umiling ang pusa, tumingin kay Nami, pagkatapos kay Usopp, at ang ekspresyon nito, takbo. Habang tumatakbo sila sa koridor, tinanong ni Nami kung may idea ba si Usopp sa nangyayari. Aminado siya, wala rin siyang alam, ang huli niyang naaalala ay nagiinuman sila sa barko ng mga higanti. Pagmulat niya, nasa bibig na siya ng pusa, doon na-connect ni Nami ang lahat, yung ininom nila, ang Green Fairy. Kapag nasobrahan, nagdudulot ng matinding hallucinations, unti-unti niyang napagtanto na doon nagsimula ang lahat. Habang nag-uusap sila, patuloy silang tumatakbo hanggang sa makarating sa isang balkonahe. At doon na sila natigil. Dead end, wala na silang ibang matatakbuhan. Diretso, pababa na lang ang natitirang option. Nakatayo sina Nami at Usopp sa gilid ng balkonahe. Iniisip kung tama bang tumalon. Pero hindi na nila kailangang magdesisyon dahil papalapit na ang higanteng pusa sa likod nila. At ito na ang pumili para sa kanila.
Si Usopp desperadong kumapit sa kahit anong pag-asa. Humarap sa pusa at pilit kinukumbinsi ang sarili na hallucination lang ang lahat. Tumayo siya ng tuwid. Tinitigan ang nilalang at nagdesisyon, hindi ito totoo. Lalapitin niya ito dahil hindi ito nag-e-exist. Mali, sa isang iglap, iwinasiwas ng pusa ang napakalaking paa nito at sinampal si Usopp ng buong lakas sa mukha. Sa sobrang lakas ng tama, nabasag ang bahagi ng pader ng Big Stein Castle at sabay silang tumilapon palabas ng balkonahe. Pareho silang bumagsak sa courtyard sa ibaba. Napasanggal si Nami pero mas lalong lumala ang sitwasyon. Biglang nagbago ang anyo ng pusa sa harap nila. Lumaki ang katawan nito. Kumalat ang balahibo sa leeg at sa isang iglap, isa na itong napakalaking leon. Nakakatakot. Halos hindi na ito makilala. Napatigil si Nami. Parang hindi na gumagana ang mga paa niya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Agad niyang niyugyug si Usopp. Pilit siyang pinapabanggan. Isang hakbang pa ang ginawa ng leon papalapit. At dahil sa purong survival instinct, hinatak ni Nami si Usopp at inilagay siya sa harap niya, literal na ginawang human shield. At doon dumating ang monster trio, unang sumulpot si Sanji, nakainit na agad ang paa, handa nang sumipa sa signature niyang style, idineklara niya na ang pagpapaiyak kay Nami ng takot ay isang kasalanang hindi mapapatawad at siya na mismo ang magpaparusa. Kasunod niya sina Luffy at Zoro, parehong nakaposisyon na, parehong naka-ready na ang pinakamalalakas nilang atake, at sabay-sabay silang umatake, isang matinding sipa ang tumama sa ulo ng leon, isang malakas na suntok ang sumabog sa mukha nito at isang malinis na hiwa ng espada ang dumaan sa katawan nito. Nakatulala lang sina Nami at Usopp, nakanganga, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari, sa sobrang lakas ng pinagsamang atake, bumalik sa dating anyo ang leon. Lumiit ulit ito pabalik sa higanteng pusa at tuluyang nawala ng malay. Doon lang napansin ni Nami ang monster trio, naka-full Viking outfits din, may mga kapapa. Si Luffy may helmet na may mahahabang sungay at may dalang napakalaking pala sa likod. Si Zoro may mask sa mata. Si Sanji, tulad ni Nami, may sword sheath sa likod, full drip, kumpleto sa porma. Napataas ang kilay ni Zoro habang pinapanood ang pagbabalik ng leon sa anyong pusa. Parang nagulat pa siyang bumalik ito sa dati. Si Luffy naman nakangiti, binanggit pa niya yung niluto nilang kuneho, sobrang sarap daw, at biglang nagliwanag ang mga mata niya. May nakita raw siyang mas malalaking bersyon ng mga nilalang sa paligid. Kung ganun kasarap yung maliit, gusto niyang malaman kung gaano kasarap yung mas malaki, kaya maghahanap siya. Si Sanji ibinalik ang atensyon kay Nami, siniguradong okay siya matapos ang lahat. Napansin niya kung gaano ito natakot kanina. Si Usopp naman agad na nainis. Buhay na buhay siya, nakatayo sa harap nila pero walang nagtatanong kung okay lang siya, at malinaw niyang sinabi, hindi niya makakalimutan yung ginawa sa kanya na pagiging human shield. At doon na binagsak nina Luffy, Zoro, at Sanji ang katotohanan na nagdugtong sa lahat, yung mga higanteng bubuyog na bumagsak mula sa langit sa nayo ng mga higanti, sila ang may gawa noon, at yung maalamat na ear god rabbit na ikinagulat ng buong lugar, sila rin ang tumalo at kinain pa nila. Agad na pinutol ni Zoro ang usapan tungkol sa pangangaso, direkta niyang sinabi na ang pinaka-priority ngayon ay makabalik sa dagat at hanapin ang Thousand Sunny. Nawawala ang barko nila at pati ang iba nilang kasamahan kaya hindi pwedeng pagkain ang inuuna. Sumingit naman agad si Sanji at kinausap si Luffy. Sinabi niya ng diretso, kung lalabas man sila, huwag na huwag iiwan ang mga pugad ng bubuyog. Para sa kanya, malaking pagkakamali yun. Kung may higanting bubuyog, siguradong may higanting pugad din. At ang sustansyang makukuha doon ay sobrang halaga para sayangin lang. Hindi niya hahayaang masayang yun. Narinig ni Nami ang buong usapan at doon na siya tuluyang napuno. Tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha niya. Hindi na niya kaya, hindi niya maintindihan kung paano ang tatlong ito ay parang naka-adjust na agad sa sitwasyon, parang normal lang ang lahat at nagpaplano pa ng susunod nilang kakainin, samantalang siya, hindi pa nga alam kung nasaan sila. Sa wakas, itinaas niya ang mga kamay niya sa frustration at sumigaw, nasaan ba talaga tayo? So, ayun na ang kabuuan ng video natin, at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.